Ako nga pala si Mark, dating guro sa Pilipinas at ngayon isa ng healthcare worker dito sa Canada. Maaga akong nagising ngayon dahil iluluto ko itong mga nabili kong mga gulay. May nabili akong bulaklak ng kalabasa at syempre yung tinatawag namin na mga Ilocano na kalkalunay o mas kilala sa tawag na spinach. Nung nakita kong nag-post yung isang kababayan natin sa GC namin dito sa Renfrew, naku hindi na ako nagdalawang isip na mag-order. Na-miss ko rin kasi ang pag-ulam ng ganito, dahon ng kalabasa at kalkalunay. At syempre nag-order na rin ako ng salted eggs. Bali nabili ko lang ito sa halagang $15. $10 para sa 10 piraso ng salted eggs, $3 para sa dalawang bundle ng kalkalunay at $2 para sa bulaklak ng kalabasa. O diba san ka pa, sulit to, murang-mura pa. Shoutout nga pala doon sa pinagbilhan ko si Ate Via Payakda. Grabe ang dami pala niyang tanim na mga gulay at syempre doon na rin sa kumari kong si Margarita na siyang nag-pick up para dalhin dito sa bahay. Ganito yung kadalasang inuulam namin sa Pilipinas noon. Yung tatay ko, maalala ko, pag galing siya ng bukid may dala-dala na siyang mga bulaklak ng kalabasa tapos lalagyan na lang niya ng mushroom. Tapos solve na yun. Tapos higop na ng sabaw. Sulit. Maalala ko din itong kalkalunay doon sa amin. Kapag panahon na ng tagtanim ng mga mais, grabe ang dami din doon ng mga kalkalunay. Magtatawag yung mga kapitbahay namin, tatawagin yung nanay namin na, Auntie Sine, tara punta tayo, kuha tayo ng mga kalkalunay. O yun, kalkalunay sa tanghali, kalkalunay sa gabi, ang ending. Lagi kang pumupunta ng CR. Ganito ang buhay namin sa probinsya, napakasimple, hindi kami gaanong nag-uulam ng mga karne. Gulay pa lang, solve na kami dito. May mga kamahalan din kasi yung mga karne dun sa amin, kaya medyo wala kaming pambili. Yung paglilinis pala ng bulaklak ng kalabasa, isinahati ko lang sa dalawa yung bulaklak at tinatanggal ko yung bulb at syempre sinasama ko na rin yung kanyang stem. Ang sarap din kaya ng stem. Huwag kayong magtaka kung nagsasalita ako dyan mag-isa. Kausap ko dyan yung kasama ko sa bahay. May chismis kami. So ayun, tapos ko nang nalinisan tong bulaklak ng kalabasa. Madali lang linisan tong bulaklak ng kalabasa, napakasimple. Ang sinunod ko naman na buksan itong mga kalkalunay. O, tingnan niyo. So, chinek ko muna dyan kung may mga tinik. Kasi usually itong kalkalunay maraming tinik to. So, kailangan mo talagang tanggalin para pag niluto mo at kinain mo, hindi matitinikan ang iyong lalamunan. So far, ang galing na Ate Via kasi nung dineliver na dito, malinis na, wala na siyang tinik. Gaya nga ng sinabi ko, 2 bundle yung aking nabiling kalkalunay. Pero wag ka, kung titingnan mo parang napakarami. Pero pag naluto na ito, magiging konti na lang yan. O ayan, ready na ang kalkalunay at ang bulaklak ng kalabasa. Ready na ako sa pagluluto ng aking simpleng dinengdeng. Lininisan ko nga palang maigi ito kasi syempre galing ito sa lupa, baka mamaya may mga lupa-lupang naiwan doon sa mga gulay. Kailangan din nating linisan ito, baka mamaya gumamit sila ng pesticides pero I think hindi naman siguro. Usually, pag naghuhugas ako ng mga gulay, naglalagay talaga ako ng asin dyan para matanggal talaga yung mga pesticides na ginamit at binababad ko rin to ng mga siguro 2 o 3 minuto. Naghiwa na rin ako ng sibuyas. Actually, simple lang naman ang ingredients na pag nagluluto ako ng isang dinengdeng. Lalagyan mo lang ito ng sibuyas, asin, tapos konting bagoong, solve na yun. Siyempre, dagdag mo na rin yung pampalasa, yung tinatawag nating magic sarap. Nagpakulo na rin ako ng tubig. So pag nakita mong kumukulo na yung tubig, that's the time na ilalagay mo na yung sibuyas. At pagkaraan ng 2 minuto, ilalagay mo na rin yung bagoong. Kunti lang pala yung nilagay kong bagoong dyan kasi ayoko nang masyadong maalat. Dahil alam mo na, tumatanda na tayo, marami na tayong iniintang sakit. So pagkatapos kumulo ng bagoong, ilalagay ko na rin dyan itong mga kalkalunay. So, wala namang basihan kung alin dyan ang unahin mong ilagay. Either yung kalkalunay ba o yung bulaklak ng kalabasa. Pero sa akin, mas prefer kong ilagay itong mga kalkalunay. Gaya nga ng sinabi ko kanina, kung titingnan mo, napakarami itong kalkalunay. Pero pag once na naluto na ito, wala na, kukunti na lang to. So, hahayaan lang natin itong kalkalunay na kumulo. Pagkatapos niyan, isusunod na rin natin yung mga stem ng kalabasa at pagkatapos nun, ilalagay na rin natin ang mga bulaklak ng kalabasa. Hayaan lang natin siyang kumulo at pag nakita mo nang iba na yung kulay niya, so that's the time na hanguin mo siya. O diba? Napakasarap. Amoy pa lang talagang mabubusog ka na. Siguradong mapaparami naman ako ng kanin nito. So tara, tikman ulit natin ang ating dinengdeng na kalkalunay at bulaklak ng kalabasa. Grabe. Isa pa, isa pa. Grabe. Talaga isa pa. Oh, shucks.
Oh my God. Grabe. Napakasarap. O sige, kain na tayo. Kuha na tayo ng kanin. Sabayan nyo akong kumain mga guys. Grabe, pinagpapawisan na ako dyan sa sobrang init ng sabaw. Ang sarap. Mas lalo pa akong mapapadami ng kanin dyan pag nilagyan ko ng sili. Talagang mas masarap kainin to pag mainit-init pa. Grabe, taob na taob ang aking mangkok. Grabe, napakasarap. Okay guys, that's all for today. Thank you for watching. Maraming salamat. Paalam!